Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Hindi siya palaging nanunumbat at hindi nananatiling galit. Alam po ninyo, kapag every time na nagkukulang tayo sa Diyos, kahit sa pagsamba natin, pasalamat tayo, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Hindi siya nagagalit sa atin. Hindi niya tayo sinusumbatan. Hindi niya sinasabi na ikaw, lagi kitang pinagpapala, binibigyan pa rin kita ng buhay until hanggang ngayon. Pero hindi ka na, marami ng pagkukulang sa akin. Hindi siya nanunumbat. Inaayaan niya na tayo ay makapag-isip ng kusa natin siyang sambahin, bigyan ng oras, mahalin, at paglingkuran. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Hindi niya tayo sinusumbatan. No? Pero sa totoo lang mga kapatid, pag binasa po natin dito, sabi po ng verse 10, hindi niya tayo pinarurusahan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo ginagantihan batay sa ating mga pagkukulang. Verse 11, dahil kung ganoon man, kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin na may takot sa Kanya. And verse 12, sabi niya, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din niya inilayo sa atin ang ating mga pagsalansang at mga pagkakasala. Kung paano ang Ama ay naahabag sa Kanyang mga anak, ganoon din ang pagkahabag ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Tingnan niyo kung gaano mabuti ang ating Panginoon. Nagkukulang tayo sa Kanya, no? Nagpapabaya tayo sa Kanya, pero ang Panginoon po natin hindi nanunumbat, hindi tayo pinaparusahan, hindi tayo pinapagalitan. In fact, ang ginawa niya, inalayo niya pa yung kasalanan sa atin. Kaya ang ginamit po niyang illustration dito, kung gaano daw po kalayo yung silangan sa kanluran, gayon niya inalayo sa atin, tinanggal yung kasalanan sa atin. Ganon siya kabuti. Pero alam niyo po, kung iisipin niyo mga kapatid, gusto ko pong manamantala ng pagkakataon kasi minsan hindi natin maseryoso ang bagay na ginawang seryoso sa atin ng Panginoon. Paulit-ulit po natin naririnig every Sunday kung bakit ginagawa natin yung pagsamba. Hindi po biro yung ginawa ng Diyos na nag-alay siya ng buhay para sa atin. Pero tayo, ilang beses natin pinagpapalit ang Panginoon sa anumang bagay o sa anumang sitwasyon. Pero kailanman, hindi tayo pinagpalit ng Panginoon. Nung nakabayubay siya sa cross, hirap na hirap siya. Buo niyang katawan ay puno ng sugat at nagdurugo. Hindi lang yung kanyang literal na katawan. Pati ang kanyang kaluluwa at kanyang espiritu, maging ang kanyang pagka-Diyos ay niyorakan ng taong nilikha niya. Hindi niya tayo pinagpalit. Hindi na sinabi na, ayoko na, pumunta na kayo lahat sa impyerno. Hindi naman ganun ang ginawa ng Panginoon eh. Tinanggap niya at tiniis niya yung lahat ng hirap na yun para sa iyo. Pero tayo, 3 oras. Can you imagine mga kapatid, 9:23 pa lang. Napakaagang natapos ng ating speaker. Kakadating-dating pa lang natin, uuwi na tayo. Ilang minuto, ilang oras lang binibigay natin sa Panginoon. Napapansin niyo po ba? Pag natulog tayo sa buong magdamag, yung ilang oras tayo binabantayan ng Panginoon, nagigising pa tayo sa umaga. Pero nakakalimutan natin na pagbigyan ng laanan ng oras, sambahin ng Panginoon. Mga kapatid, sayang yung every Sunday na meron tayo pag hindi po natin siya nasasamba. Pag pinalagay po natin yung pandemic, ang hirap. Gusto natin sumamba. Hindi tayo makasamba. Kasi bawal. Gusto niyo po ba na dumating ulit yung ganong pagkakataon at hindi na mabago yung sitwasyon na ganon? Gusto niyo po ba ganon? Sayang yung mga pagkakataon. Kailan natin siseryosohin na sambahin ng Panginoon? Kahit wala po tayong ministry, but at least every Sunday service, maalala natin yung Diyos na naghirap at nagdusa para sa iyo. Maalala natin, kahit paminsan-minsan, na maalala natin ang Panginoon. Diyos na hindi kailanman nagkasala
nagkasala. Pero itinuring na makasalanan at pinasan ang lahat ng kasalanan dahil sa iyo. Ang gagawin lang po natin, uupo, aalalahanin siya, sasambahin siya sa oras dito. Yun lang ang gagawin natin. Hindi natin kailangan mapako sa krus o magpasa ng krus. Magpakahirap para doon. Ang gagawin na lang natin, inalis na ng Panginoon, inalayo na sa atin ng Panginoon ng pagkakasala. Binayaran na niya. Ang gagawin na lang natin, maliligo, magbibihis, pupunta sa kapila, sasambahin siya, pupurihin siya, no, ibibigay na natin yung ating buong kaluluwa, yung ating buong puso, sasambahin natin siya. Ganun na lang po yung gagawin natin. Pero kinakatamaran pa natin. At pinagpapalit pa natin sa ibang mga bagay. Nakakalungkot po, di ba? Nakakalungkot. Pero ang Panginoon, hindi pa tayo pinapanganak. Nasa isip na tayo ng Diyos. Nasa puso na tayo ng Diyos. Alam na niya yung mangyayari sa atin. Hindi pa tayo pinapanganak. At pagkatapos natin ipanganak, alam na rin ng Diyos kung ano yung kahantungan natin. Parurusahan tayo araw at gabi na walang katapusan sa apoy ng impyerno. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya na mismo yung bumaba sa lupa, napako sa krus, nakatay para maiwasan po natin yung kapahamangan kaparusahan ng walang hanggan. Pagkatapos hindi po natin siya aalalahanin once a week. No? Kaya ito po sinasabi dito sa verse na binasa natin. Mahirap po itong sukatin, yung silangan ng kaluhugan. Pero ang Panginoon, ganun niya inalis yung pagkakasala natin sa pamamagitan po ng kanyang pagbubuwis ng kanyang sariling buhay. Patuloy po natin siyang sambahin at alalahanin ng Panginoon sa lahat ng bagay. Wala po tayong dapat na bigyan ng halaga, kundi ang ating Diyos na nagmahal at nagligtas sa atin at nagpatawad ng ating mga kasalanan. Ulitin po natin yung number 5.